Unang-una ka, balitang dapat na malaman, impormasyong may pakinabang, mga dapat unawain sa ating mga gawain, mga dapat alagaan ang iyong kalusugan, kapaligiran at kinabukasan. wala ka nang hahanapin pa, Samahang todo at kay saya, walang pagod na naglilingkod sa inyo. Sa unang hirit, unang-una ka. Sa unang hirit, serbisyong totoo ang lazaman. Hirit, ang saya-saya. Sa unang hirit, unang hirit, unang hirit, manguna ka. Merry Christmas, Merry Christmas, Merry Christmas, Merry, Merry, Merry Christmas. Merry Christmas, at pangalaman sa kanya, Pasko, di mo limang araw na dapat tayong manatili sa mapayapa. Ang unang kailangan ang inang bansa. Merry Christmas, Merry Christmas, Merry Christmas, Christmas. Saya, 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 happy, happy New Year. Siga, kung kayo'y lumigaya, pagdating ng Christmas na rin ang pangangasa sa amin. Merry Christmas, Merry Christmas, ano, saya, 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 happy New Year, happy New Year. Siga, kung kayo'y lumigaya, pagdating ng Christmas na rin ang pangangasa sa amin. Pagdating ng Christmas tayo ang Wala po kami nakitang video ng bata na nagmedit. Ayun, wala. Uy, nakakatuwa naman ang ating choir this morning. Yes! Talagang Paskong-Pasko na. Nakakagising talaga, no? Lalo na yung mga... Ano yung maganda exercise yan, vocal cord exercise. Ang hirap, ang tagal nung nila dito, kaya na pa yung nakatayo dyan. Kaya thank you sa inyo. May giling pang yan. Giling pa. Ay, good morning po sa inyo lahat. Bangon na po, gising na at napakasaya naman natin dito sa unang retail Fun Friday na. At syempre, special ang bilang paghanda sa ating Christmas countdown ngayon dahil alam niyo ba, exactly 100 days na lang. Pasko na! Isang araw na lang ng paghihintayan at sasabit na naman ang pinakamasayang araw ng taon. Totoo yun, kahit gumagastos. Konti na lang. Naku, konting-konti na lang. Kaya naman, maaga pa lang, may pamaskong kantahan na tayo. Kasama syempre, ang mga kapuso natin mula sa University of the East Coram. Maraming salamat ulit sa inyo. At mamaya, kakantahan ulit tayo siguro nila. Ayan, kakanta ka lang. Sama tayo. And of course, sunod-sunod po ang ating mga pamaskong gimmick this morning. Kaya tara nang mamasyal sa isang Christmas factory na punong-puno ng mga Christmas decors mula naman po sa pinakamalalaki hanggang sa pinakamaliliit pero functional naman. Ihihirit po sa atin yan mamaya ni Monica at Arn mula naman sa Sampaloc mamaya. Ayan. Ang cute! At syempre, kapag Pasko, mawawala pa naman ang kainan. Excited. Titikman natin ang mga pinakamasasarap na pagkain. Sa pinakabagong Food Bazaar ngayon, matatagpuan yan sa Metro Walk Ortigas. At ang foodie natin na maswerteng maglilibot doon, si Paring Drew. Inagaw niya ang pwesto ko. Dapat ako yan. Huwag niyong palampasin na malapit na kainin na yan. Mamaya, nainggit. Nakagawa. Pero go Drew, eat for us. Wala order na pagkain. Pwede mag-order. Padala na yan, padala. Sarap. Ang big dish. Naku, abangan natin. Sana magpadala si Drew. Hindi kaya natin sabihin, Drew, bigay mo sa amin. Lapit lang yan. Pero mga kapuso, bago po ang lahat ng yan, narito muna ang mga balitang dapat niyong malaman sa ating Top Hitter. Pasado na po sa Lunes ang isang tigil pasado ang inorganisa ng Grupong Pistol sa kabila ng naging dialogo ng mga transport group at ni Pangulo Noynoy Aquino noong Miyerkules. Hindi na nabilib ang grupo sa mga pangako at plano ni Pinoy sa sektor ng transportasyon, lalo na patuloy na lumiliit ang kita nila dahil sa pagsipa ng presyo ng langis. Kaya naman, simula alas 12:01 ng madaling araw ng Lunes hanggang alas 5 ng hapon, magtitigil pasada ang Pistol sa Metro Manila at sa iba pang lugar sa bansa. Pero ngayon pa lang, nagpasabi ng ilang grupo ng mga tsuper na hindi sila sasali sa tigil pasada sa Lunes, gaya po ng FEDJODAP, PCDO Acto at PASA Mazda.
Ang Malacanang naman muling nagbabala na may mananagot kapag maraming pasahero ang naperwisyo. At dahil sa tigil pasada sa Lunes, maglalaan ng mga bus at truck ng gobyerno para sa libreng sakay ng mga stranded na pasahero. Maging ang MMDA, PNP at AFP nakaantabay din sa Lunes. Alright. Kasadahan naman po natin ang mga maaksyong balita sa umagang ito sa ating Ronda Reports. Ito po, may update po tayo sa pamamaril ng isang misis sa kanyang sariling mister sa isang mall sa Quezon City. Labis ang hinagpis sa mga kaanak ng lalaking napatay ng kanyang misis gamit ang isang kalibre 38 baril. Itinuturing ng Criminal Investigation and Detection Unit ng QCPD na isa itong crime of passion. Ayon mismo sa suspect, hindi na raw niya natiis ang pagmamaltrato ng mister na nangaliwa umano sa kanya. Pero ayon din sa kapatid ng biktima, pera lamang daw ang habol ng misis. Nakaburol na ang labi ng mister sa Bulacan kung saan may bago na siyang kinakasama na halos kabuwanan na ng pagbubuntis. Base sa investigasyon ng pulisya, matapos mabaril ang mister ay tinangkaraw ng suspect na barilin ang sarili pero inawat siya ng gwardyang si Ricardo Inamak III. Sa naging kaagawan ng baril, ang gwardya ang tinamaan ng bala at kalaunay binawian ng buhay sa Quezon City General Hospital. Depensa naman ng suspect, hindi raw siya ang may dala ng baril kundi ang kanyang mister. Nanlaban lamang daw siya matapos makaramdam na gagamitin ito laban sa kanya. Pero ayon sa pulisya, mukhang planado raw ng suspect ang pamamaril. Kabilang sa mga na-recover ng mga pulis sa crime scene ang mga suicide note umano ng suspect. Humingi naman ng tawad ang suspect para sa kanyang nagawa. Pero sa kabila nito, kakasuhan pa rin siya ng parricide at murder. Samantala, nagkaroon naman ng tensyon sa inquest proceedings ng lalaking umunig sumakal at lumunod sa isang bata sa Pasig City. Galit na isinugod ang suspect na si Ariel Pagarunga ng mga kaanak ng biktimang si Marquisia Magbanwa. Nangyari ang pagpatay ni Pagarunga sa bata sa gitna ng pagtatalo ni Ariel at tiyahin ng batang si April Joy Galicia. Habang umuusad ang inquest proceedings, si Galicia naman ang hindi nakapagpigil nang hampasin umano niya ng bottled water ang suspect. Kinasuhan ng suspect ng kasong murder, frustrated homicide at acts of lasciviousness. Gate naman ng suspect, aksidente lamang daw ang nangyari kaya niya napatay ang bata. Humingin na rin siya ng tawad sa mga magulang ng bata. Drugs yan eh, drugs. Hindi aksidente yung sinakal niya. Sinakal niya nilulod eh. Drugs yan eh. Pagka under influence ka naman, wala ka sa katinuan. At makibalita naman tayo sa lagay ng panahon at may bagong namataang low pressure area ang Pag-asa. Nasa linya ng telepono si Sunny Paharilla, weather forecaster ng Pag-asa. Good morning, Sunny! Yes, magandang umaga po, Nen. So, Sunny, ano ba yung balita sa bagong low pressure area na nakita nyo? Opo, meron pa nga po tayong isang low pressure area. Ito po yung nagiging dahilan ng mga pagulan natin dito sa dulong Hilagang Luzon. Maging dito sa silang bahagi po ng gitna at saka ng Hilagang Luzon. Ito ay nasa layong 150 kilometro, silangan ng Basco, Batanes, kanina pong alas 2 ng madaling araw. Okay, pero hindi naman ito bagyo, so okay pa tayo, di ba? O kamusta naman ang weather this weekend? Uulanin ba tayo o maaraw? Magiging sunny ba, Sunny? Hindi po natin inaasahan yung sunny na weekend. May lumalakas po yung ating hanging habagat kasi ang ating bagyong si Onyok na lumabas, international code named as Roque. Ito ay lumalapit dito sa may boundary line natin sa ilagang bahagi po ng ating par line, malapit po sa Taiwan. So habang ito ay lumalapit, ang pinakamalapit niya ay sa Sabado po ng gabi hanggang sa Linggo. Lalo niyang pag-ibayuin itong ating southeast monsoon na magdadala ng malawakang mga pagulan dito sa kanlurang bahagi ng Luzon, mostly dito sa gitna at saka sa Hilagang Luzon. Okay. So Metro Manila will be okay. Hindi naman po, central pa rin po tayo. So may mga pagulan po tayo. Kasama pa rin tayo? Until weekend, until weekend, we will be experiencing rain po dito sa Metro Manila. So in other words, yung mga gusto mag-picnic ngayong weekend, good luck na lang sa kanila. Maraming salamat, Sun. Di ba? Tama? Opo, magdala po ng payong. Magdala ng payong. Lang po tayo talaga. Okay, magdala ng malaking payong. Maraming salamat, Sunny Paharilla, weather forecaster ng Pag-asa. Good morning, ladies! Good morning! Good morning, Igan! At dahil 100 days na, 100 days na bago sumapit ang Pasko, nakakabili na ba kayo ng regalo ko? Meron na. Save the best for last Kayo ba'y namili na sa mga shopping mall? Ayan. Pero dapat po, tayo maging alerto. Madalas po nakikisabay sa ating pamimili. Nag-meeting na yan yung mga kriminal. Mga kawatan. Uy, kawatan! Hindi ko lang nabanggit yan. Kawatan, Mga kawatan.
Dahil dito, may pagkakaiba yan ng kriminal, may hiya pa eh. Ang kawatan, wala na eh. Ganun ba? Yung police visibility sa mga matataong lugar, ayon kay PNP spokesman Chief Superintendent Agrimero Cruz Jr., madaragdagan na 400 pulis mula sa Regional Public Safety Battalion. Ang ipepwesto mula sa shopping malls, mga paliparan, pantalan at rail transit system. Pagpapangalan din ng mga motorcycle anti-street crime operatives na mga huli ng mga snatcher at mga magnanakaw. Tsaka yung riding in tandem, no? Samantala, nanawagan naman ng BIR sa mga tiyangge na huwag kalimutan mag-issue ng resibo